So ano-ano ba ang benepisyo ng isang mapanalangin na buhay? Number 1, prayer proves your faith in God. And number 2, advance you as an overcomer. And lastly, number 3, prayer walks you in the presence of God. Nung nangaral patungkol sa Panginoong Hesus, sina Pablo at Silas ay inaresto at kinulong sila. At habang sila ay nakakulong, ay hindi sila nagpanik, hindi sila nagsisihan, hindi nila sinabing, ang labo naman ng Diyos, nag-serve na nga kami lahat, ito pa ang nangyari sa amin. No, mali. So anong ginawa nila? Mga Gawa 16:25 na maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nananalangin at umaawit ng mga himno sa Diyos at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Wow, grabe. Masaya pa sila. Nagkakantahan pa at nananalangin. Dito mo makikita na ang pananalangin ay parte ng kanilang buhay. Maganda, mahirap, sagana, tagtuyot, ay mananalangin at mananalangin sila. Magpupuri at magpupuri sila at magpapasalamat sila sa Diyos. Kaya tingnan mo, anong ginawa ng Diyos? Kumilos ito sa kalagitnaan nila. Ipinaranas ng Diyos ang presensya niya kila Pablo at Silas. Tingnan mo sa susunod na verse kung anong nangyari. Mga Gawa 16:26. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig pati ang mga pundasyon ng bilangguan. Biglang nagbuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Grabe, hindi ito ordinaryong alog lang. Kung hindi nagkaroon ng malakas na lindol na pati ang pundasyon ng kulungan ay nayanig. At ito pa ang himala. Bumukas ang mga pinto ng mga selda at nakalag ang mga tanikala. Hindi lang sila Pablo at Silas, kung hindi ang lahat ng tanikala ng mga bilanggo. Kaibigan, kung tuloy-tuloy kang mananalangin, kung meron kang persistent prayer o praying life, at ito ang buhay mo, kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon mo sa buhay, ay ipaparana sa iyo ng Diyos ang kanyang presensya. Kung ang attitude mo ay magpasalamat, magtiwala, manalangin, at hindi magreklamo o magtampo sa Diyos, ay ipaparanas ng Diyos sa iyo ang kanyang presensya. Kaibigan, nararanasan mo ba ang presensya ng Diyos? Ang presensya ng Diyos ay hindi patungkol sa lakas ng patugtog mo ng praise and worship song. Na kapag mas malakas ang tunog, ay mas nariyan ang presence niya. Hindi kaibigan, napakaganda magpatugtog ng praise and worship song. Gustong-gusto ko makinig nito. Kasi ito ang nagpupuno sa akin ng godly perspective habang ako ay nakikinig. Pero hindi yan ang presence ng Diyos. Diba si Elijah, narinig niya ang Diyos sa pamamagitan ng isang maliit na tinig. May isang kapatiran na talagang animated siya habang nagkukwento sa kanyang pastor. Sabi niya, Pastor, ang lakas-lakas kong kumanta. Halos na mamaos na ako at nagsasayaw din ako pag praise and worship time na. Talagang nasa akin ang presensya ng Diyos. Kaya lang, hindi nagtagal ay hindi na siya nakikita sa church at siya ay nag-backslide. Kaibigan, tama lang na magpuri tayo ng masigla. Pero mamamali ang focus pag iniisip mo na ang presensya ng Diyos ay nasa music. Pangalawa, ang presensya ng Diyos ay wala sa pakiramdam. Pastor, feel na feel ko si Lord kanina habang ako'y kumakanta. Kinikilabutan nga ako eh. Ramdam ko ang presensya niya. Kaibigan, wala sa pakiramdam ang presensya ng Diyos. Kaibigan, ang presensya ng Diyos ay wala sa bagay, musika, activities at pakiramdam. Kung hindi ang presensya ng Diyos ay patungkol sa person. Ang presensya ng Diyos ay ang Diyos mismo. Kung ang focus mo lang ay mga himala, pagpapalang material, extraordinary experiences, pero hindi naman talaga ang Diyos ang hinahanap mo, ay hindi mo mararanasan ang presensya ng Diyos. Halimbawa, kung sakali na tayo ay magmi-meeting face to face, tapos pinadala ko lang ang t-shirt ko na sinusuot. Alam nyo naman, mahilig ako sa black statement shirt. Na maaaring andun ang aking t-shirt pero wala ang presensya ko doon. Tama ba? Pero kung pupunta ako, kahit iba ang aking suot at hindi ako nagdala ng paborito kong t-shirt, ay naroon pa rin ang aking presensya. Tama ba? Now, itong problema.
Maraming tao ang akala nila nasa musika, nasa pakiramdam, nasa activities, at nasa ministry ang presensya ng Diyos. Kaya ang focus nila ay itong mga bagay na ito at gawain na ito. Pero hindi sila seryoso sa paghahanap sa Diyos. Maraming tao iniisip nila, nako, itong church na ito, malaki at maraming members. Nako, andito talaga ang presensya ng Diyos. Kaibigan, mali. Kasi pwedeng malaki ang isang church, pero hindi nangangahulugan na naroon ang presensya ng Diyos. Ang presensya ng Diyos ay ang Diyos mismo. Kapag ang hinahabol mo ay ang Diyos talaga, gusto mo siyang makilala, gusto mo siyang masunod, gusto mo maging malapit sa Kanya, kaya may blessing o wala, gusto mo maging intimate sa Kanya, kaya nararamdaman mo o hindi, gusto mong malaman kung anong nakaka-please sa Kanya, at sinusunod mo ito, ay naroon ang presensya niya. Sabi niya, if you draw yourself near to me, I will also draw myself near to you. Kaibigan, nasa paglapit mo sa Diyos ang presensya ng Diyos. Nasa pananalangin mo nang walang patid. Nasa praying life mo nakadepende kung gaano siya magiging kalaki sa buhay mo o kaliit. At kapag kasama mo ang presensya niya, ay saka palang susunod ng himala at pagpapala. Wala sa himala ang presensya ng Diyos, pero ang himala ay manifestation ng presensya ng Diyos sa iyo. Kaya wag mo habulin ng himala. Ang habulin mo ay ang Diyos mismo. Bakit? Prayer walks you in the presence of God. Kaya kaibigan, palaguin mo yung relasyon mo sa Diyos. Makipag-usap ka sa Kanya sa bawat sandali ng iyong buhay. Isama mo siya sa iyong mga desisyon. Ang relasyon mo sa Kanya ay konektado sa presensya niya. Huwag mo sabihin nasa iyong presensya niya pero hindi mo naman pinapalago ang relasyon mo sa Kanya. Ang binibigay mong time sa Kanya ay tira-tira. Kuya Mike, gusto ko ding hanapin ang Diyos sa buhay ko, kaya lang ang hirap manalangin, ang hirap siya isingit sa aking busy schedule. Kaibigan, ang kailangan mo ay pagtitiwala sa Diyos at commitment na isasama mo siya sa iyong buhay. Na ibibigay mo na sa Kanya ang manibela ng iyong buhay. O, tignan mo ito. Kaibigan, narinig mo na ba ito dati? Honey, mahal na mahal kita. Gusto ko magkaroon ng maraming anak sa iyo. Kaya lang ay hindi pa ako ready na pakasalan kita. Nakaka-relate ka ba, kaibigan? Ito yung mga tao na hindi willing mag-commit pero gusto nilang ma-enjoy na yung mga bagay na nagiging resulta kapag sila ay nag-commit na. Gusto nilang mauna ang enjoyment bago ang commitment. Maraming tao ganyan ng mindset. Gusto ko maranasan ang Diyos sa buhay ko. Anyway, balang araw naman magko-commit naman ako. Gusto ko ang blessing mo, Lord, pero wag mo sabihin na kailangan kong dumaan sa mga pagsubok. Lord, gusto ko marinig kita pero wag mo muna sa aking sabihin na kailangan ko sumunod kasi ang hirap. Kaibigan, kung anong klaseng commitment meron ka, ay hanggang dun lang din ang mararating ng relasyon mo sa Diyos. Kapag magkukommit ka lang, kapag convenient sa'yo, ay hindi mo mararanasan ang presensya ng Diyos. Kaya nga ang tanong, kaibigan, willing ka bang umalis sa comfort zone mo? Alam mo, si Paul Rogers ay gumawa ng isang calculations patungkol sa effort na ginawa ni Pablo sa pagpapalaganap ng mabuting balita ayon sa Books of Acts. Si Pablo ay nagkaroon ng 3 missionary journey. At yung pangalawang missionary journey na yon, ay yun pa lang, kaibigan, meron na itong layo ng 3,000 miles. Mahigit sa 12 layo ng Antipolo to Bicol. Ganon ito kalayo. At yung 2,000 miles ay gagawin niya ito sa pamamagitan ng paglalakad. Noong panahon na yun, ang sabi, ang isang maglalakbay ay meron lamang kapasidad na maglakbay hanggang 20 miles. Kaya sabi nila, ay may mga maliliit na bahay panuluyan every 20 to 25 miles along the road. Now, sa Acts chapter 16 pa lang, ay naglakbay na si Pablo ng 740 miles. At doon sa Acts chapter 15, ay maaring naglakbay din siya ng panibagong 500 miles. Now, ang nakakamangha kay Pablo ay hindi naman siya naglakbay para sa sarili niyang kalusugan at kapakinabangan. Hindi nga siya kikita ng pera dito eh. Tama ba? Pero tignan mo, naglakbay siya para sa kaligtasan at kapakinabangan ng ibang tao. Mga taong hindi niya kilala, mga taong magpe-persecute pa sa kanya.
Kaibigan, ito yung tinatawag na commitment. Yung tipong kahit apihin ka ng mga tao pero sa isip mo ay gusto mo silang madala kay Lord kaya wala kang pakialam kahit matapakan ka nila. Wala kang pakialam kahit maliitin ka nila. Mamahalin mo pa rin sila dahil mas mahal mo ang Diyos kaysa sa iyong pride. Mas mahal mo ang Diyos kaysa sa iyong karapatan. Kaya kaibigan, kung wala ka ng ganitong commitment ay hindi ka magkakaroon ng matagumpay na praying life. At kung wala kang matagumpay na praying life, ay hindi ka magkakaroon ng victory sa buhay mo. Hindi ka magiging persistent sa pananalangin mo. Kaya nga, simulan mo i-commit ang sarili mo ngayon. Sabihin mo, Lord, narito po ako. I-commit ko na po ang aking buhay sa inyo. Isasama ko na po kayo sa aking buhay. Tulungan mo ako na makipag-usap sa iyo ng tuloy-tuloy sa maghapon. Na isasaalang-alang ko ang kalooban mo sa lahat ng ginagawa ko. Kaibigan, kapag ginawa mo ito, ay mapapatunayan ng Diyos ang pananampalataya mo sa Kanya. Tutulungan Kanyang ma-overcome ang lahat ng challenges mo sa buhay. Tutulungan Kanyang matupad ang purpose niya sa buhay mo. At higit sa lahat ay ipaparanas niya sa iyo ang Kanyang presensya. Kaibigan, marahil gusto mo magkaroon din ng relasyon sa Diyos at maging malapit sa Kanya. Praise God! Ito na yung araw na yon. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus na siya ang nagbayad ng lahat mong kasalanan sa krus. At kapag ginawa mo ito, lilinisin niya ang iyong mga kasalanan. Patatawarin ka at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ibibilang ka rin niya bilang kanyang anak. Kaibigan, kahit nasan ka ngayon, ipahayag mo sa Kanya ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng isang panalangin. Sumabay ka sa panalangin na ito nang merong buong pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Manahan ka sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Simula ngayon, isasama kita sa aking pang-araw-araw na buhay. Tulungan mo po ako na maging malapit sa iyo. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Thomas Edison, genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Then I suspect it is also true that prayer is 1% insistence and 99% persistence. Kaibigan, totoo na sa paghingi natin sa Diyos ng ating kailangan, ito yung tinatawag na 1% insistence. Pero ang sikreto sa pananalangin ay yung 99% persistence. Ang ibig sabihin, tuloy-tuloy kang kakatok sa pinto ng Diyos hanggang sa pagbuksan Kanya. Hindi ka susuko. Hindi sapat yung minsan na sinabi mo sa Diyos 5 years ago. Hindi, tuloy-tuloy ka. First year, second year, third year, fourth year. Hindi ka magsasawa. Hindi ka susuko. Hindi ka titigil. Kaibigan, alalahanin mo ang maraming benepisyo kung ikaw ay merong mapanalanginin na buhay. Una, prayer proves your faith in God. Pangalawa, prayer advance you as an overcomer. At pangatlo, prayer walks you in the presence of God. Kaya kaibigan, practicein mo ang presensya ng Diyos kahit nasaan ka. At kapag ginagawa mo ito, magkakaroon ka ng power, magkakaroon ka ng victory, magkakaroon ka ng healing, magkakaroon ka ng wisdom, magkakaroon ka ng direksyon na kakailanganin mo sa pagpapatupad ng purpose ng Diyos sa iyong buhay. God bless.